Isang eroplanong Swiss, matapos ang 12 oras na paghihintay sa himpapawid, ay lumihis ng ruta patungo sa isang hindi planadong lungsod upang umiwas sa isang bagyo. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, ngunit kailanman ay hindi pa siya nakalabas sa transit area. Ito ay isang emergency diversion lamang. Ngunit pagkatapos ng paglapag, isang bagay na hindi ka pani-paniwala ang nangyari. Si Lena Steiner, isang batikang flight attendant na may 12 taon ng karanasan, ay nagbago mula ng araw na iyon. Siya, na ipinagmamalaki ang pinakamataas na antas ng sistema ng Europa, ay umiyak ng tahimik sa eroplanong pabalik. Ano kaya ang nangyari? Bago magpatuloy, ang isang like at ang iyong subscription ay malaking suporta sa amin. Simulan na natin kaagad. Hello, ako si Lena Steiner. Ako ay nagtrabaho ng 12 taon bilang flight attendant para sa mga airline ng Switzerland. Ang pangunahing entablado ko ay ang mga ruta sa Europa, lumilipad sa pagitan ng Zurich, London at Frankfurt. Maiikling flight at mahusay. Sa loob ng 2 oras ay nakakarating ako sa aking destinasyon at sa gabi ay nasa bahay na ako umiinom ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ngunit nitong nakaraang tagsibol, kinontak ako ng Human Resources Department kung gusto kong sumailalim sa pagsasanay para sa mga long-haul routes. Sa simula ay nag-alinlangan ako. Sa totoo lang, natatakot ako na maging higit sa 2 oras sa himpapawid. Ang pakikipag-ugnayan sa mga pasahero mula sa hindi pamilyar na kultura ay isa ring pasanin. Ngunit sa parehong oras ay nakaramdam ako ng kuryusidad. Ano kaya ang mundo sa labas ng Europa? Makakaya ko ba talagang mamuhay ng kontento sa mga ruta lamang sa Europa? Matapos ang 3 buwan ng pagsasanay, naitalaga ako sa aking unang long-haul route. Ang destinasyon ay ang Los Angeles International Airport, ang LAX sa Estados Unidos, ang aking unang flight patungong Amerika. Isang mas bihasang flight attendant ang nagbigay sa akin ng kape at sinabi, "Ihanda mo ang sarili mo ng maayos para sa mga ruta sa Amerika." Ang mga pasahero ay maraming hinihingi, lalo na sa ruta patungong Estados Unidos. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umikot sa aking isip. Kinagabihan, bago ang flight, hindi ako makatulog. Nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, naisip ko, ang mga pasahero ba sa Estados Unidos ay talagang napakahigpit? Kaya ko ba silang harapin ng maayos? Pinagpawisan ang aking mga palad. Kinabukasan ng umaga, nababalutan ng hamog ng bukang liwayway ang airport ng Zurich. Alas 5:00 ng umaga sa meeting room, nakaupo ako sa harap ng aking mga kasamahan sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Ang amoy ng espresso mula sa coffee machine ay umabot sa aking ilong. Ikinasa ng kapitan ang mapa ng panahon at sinabi, "Ang daloy ng hangin sa ibabaw ng Estados Unidos ay medyo hindi matatag. Magkakaroon ng posibleng turbulensiya sa flight, kaya maging alerto sa senyales ng seatbelt." Pinitik ako sa balikat ng aking kasamahan, si Flight Attendant Anna Meyer. "Ayos ka lang ba, Lena? Namumutla ka?" "Oo, kinakabahan lang ako ng kaunti. Ito ang iyong unang long-haul flight, normal lang yan. Kapag nagsimula ka, mabilis kang makaka-adjust, huwag kang mag-alala." Ang kanyang boses ay mainit. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Bago magsimula ang pagpasok ng pasahero, pumasok ako sa cabin. 347 upuan sa economic class, 52 sa business class. Naglakad ako sa pasilyo, sinuri ang bawat upuan kung maayos na nakatiklop ang mga kumot, kung ang mga seatbelt ay hindi gusot. Nang dumapo ang aking mga daliri sa likuran ng upuan, ang malamig na tekstura ng balat ay nanatili sa aking palad. Nagsimulang sumakay ang mga pasahero, mga pamilyang bumabalik sa Estados Unidos, mga negosyante, mga backpacker. Bumati ako gamit ang aking nakasanayang ngiti. Isang lalaking nasa edad na ang palakad-lakad, hinahanap ang kanyang upuan. Sinuri ko ang numero ng upuan at ginabayan siya. Alas 8:50 ng umaga, nagsimulang gumalaw ang eroplano. Habang dahan-dahan kaming lumiligid patungo sa runway, nakita ko ang Alps sa bintana, mga tuktok na nababalutan ng puting nyebe, mga glacier na kumikinang sa sinag ng araw sa umaga. Ito ang hangganan ng mundong kilala ko. Sa pag-alis, lumayo ang tanawing iyon, lumakas ang ingay ng makina
at lumipad ang eroplano patungo sa kalangitan. Nakaramdam ako ng pagbaliktad ng sikmura. Kahit na 12 taon na akong lumilipad, ito ang parehong kakaibang tensyon na nararamdaman ko sa bawat pag-alis. Sa taas na 10,000 metro, mabilis na bumalik sa normal ang cabin. Serbisyo ng inumin, paghahanda ng pagkain, pagbebenta ng duty-free products. Ito ay isang pamilyar na routine. Habang itinutulak ko ang trolley sa pasilyo, isang pasaherong Amerikano ang humingi ng tubig. Nang ibigay ko ang tubig, kinuha niya ito gamit ang magkabilang kamay at bahagyang yumuko ang ulo 1 kilos ng paggalang, isang pag-uugali na hindi ko pa nakikita. Ang mga pasaherong taga-Europa ay kukunin lang ito at tapos na. Ngunit paminsan-minsan ay dumarating ang mga pagdududa sa akin. Talagang handa ba ako para sa mundong haharapin ko sa loob ng 12 oras o mas kakaiba ito kaysa sa inaakala ko? Pinalabo ang mga ilaw ng cabin at karamihan sa mga pasahero ay nakatulog. Umupo ako sa dulo ng pasilyo at tumingin sa labas ng bintana. Walang katapusang ulap na parang puting bulak ang kumikinang nang nakakasilaw sa sinag ng araw. Sa ibaba, sa kung saan, isang hindi kilalang kontinente ang papalapit. Tiningnan ko ang aking relo. 8 oras ng flight, 4 na oras pa patungong Estados Unidos. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga binti at ang paninigas ng aking leeg. Tapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa cockpit para umakyat sandali. Kumaba ang aking puso. May problema kaya? Nang buksan ko ang pinto ng cockpit, itinuro ng kapitan ang radar screen. Pulang at dilaw na masa ang bumabalot sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Tingnan ninyo, ito ay isang super bagyo. Kalmadong sabi ng co-pilot, ang LAX airport ay sarado na. Imposible ang paglapag. Sa isang saglit ay naramdaman kong nawalan ako ng hininga. Kung gayon, saan tayo pupunta? Sabi ng kapitan, ang alternatibong paliparan ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Kailangan nating baguhin ang ruta ngayon. Nakita ko na ito sa isang mapa ng Pilipinas, ngunit kailanman ay hindi pa ako nakalabas sa transit area. Ngunit di nagtagal, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang pulang masa sa radar screen ay napakalaki. Ito ay umiikot na parang lalamunin ang buong teritoryo ng Amerika. Narinig ko ang boses ng kapitan na nakikipag-ugnayan sa control tower. Kalmado siya. Ngunit mas mabilis ang tono kaysa karaniwan. Sarado na ang LAX airport at ang mga alternatibong paliparan sa San Francisco at Las Vegas ay sinuspinde na rin ang kanilang operasyon. Ang bagyo ay umuusad pahilaga ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Lumingon ang kapitan at tumingin sa akin. Maging sa mukha ng veterano na may 20 taong karanasan ay may tensyon. Sinabi niya na ang alternatibong paliparan ay ang Maynila. Pamilyar sa akin ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Nakaguide na ako ng mga pasahero sa transit area ng ilang beses, ngunit kailanman ay hindi pa ako dumaan sa proseso ng imigrasyon. Wala akong ideya kung paano ang Pilipinas o kung paano gumagana ang kanilang mga sistema. Lumabas ako ng cockpit at bumalik sa compartment ng pasahero. Karamihan sa mga pasahero ay tulog pa. Napakapayapa ng kanilang mga mukha. Hindi pa nila alam na matapos ang 12 oras ng flight, lalanding sila sa isang ganap na ibang bansa. Lumapit si Anna Mayer at mahinang nagtanong kung anong nangyayari. Maigsi kong ipinaliwanag ang sitwasyon na dahil sa bagyo ay hindi kami makakalapag sa Estados Unidos at kami ay liliko patungo sa Maynila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinabi niya na ito ang unang beses na nangyari sa kanya ang ganito. Sa akin din, umalingaw-ngaw ang anunsyo ng kapitan sa buong cabin. Minamahal na mga pasahero, ipinapaalam namin sa inyo na dahil sa masamang kondisyon ng panahon sa ibabaw ng Estados Unidos, ang aming destinasyon ay binago patungo sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Nagkaroon ng maikling kaguluhan, may mga taong tumatayo sa kanilang mga upuan, hinahanap ang crew, mga pasaherong nagtataas ng kamay para magreklamo. Isang Amerikanong lalaki na namumula ang mukha ang huminto sa akin. Nagtanong siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang mahalagang meeting kinabukasan ng umaga na humihiling na kami ang managot. Ipinaliwanag ko ng masinop hanggat maaari na ito ay isang hindi maiiwasang desisyon para sa kaligtasan
at na ang airline ang mag-aasikaso ng hotel at bagong flight itinerary. Ngunit nanginginig ang aking boses. Ako mismo ay balisa. Wala akong ideya kung ano ang gagawin pagdating sa Pilipinas o kung saan pupunta. Mas lalo pang lumakas ang ingay sa cabin. Isang ina na may sanggol sa kanyang bisig ang nakatingin sa labas ng bintana nang may pag-aalala at isang matandang mag-asawa ang magkahawak kamay na balisa. Ang tuyot at kakaibang hangin sa cabin ay naramdaman pang mas nakakapanikip. Uhaw na uhaw ako, ngunit wala man lang akong oras uminom ng tubig. Binago ng eroplano ang ruta nito. Ang baybayin ng Estados Unidos na nakikita sa bintana ay unti-unting lumalayo. Sa halip, lumitaw ang isang karagatan na walang katapusang lumalawak sa ibaba. Mga alon na malalim na bughaw. Sinusundan sila ng anino ng eroplano. Saan kaya tayo lumilipad ngayon? Gaano tayo kalapit sa Pilipinas? Nakalipas kaya ang isang oras? Ang kapitan ay nag-anunsyo muli. Sinabi niya na malapit na kaming pumasok sa airspace ng Maynila at maghanda para sa paglapag. Naglakad ako pabalik-balik sa pasilyo, sinuri ang mga seatbelt at mga likuran ng upuan, malamig ang dulo ng aking mga daliri. Sa kabila ng aking 2 taong karanasan, kinakabahan ako. Nagsimulang makita ang mga ilaw sa labas ng bintana, ang tanawin ng gabi ng isang lungsod na may mga tuldok ng ilaw, isang ilog ng mga ilaw na nabuo ng mga gusali. Ito ay isang lungsod na mas malaki kaysa sa aking inaakala. Malawak na urban areas, maayos na highway, isang kagubatan ng nagkikinangang gusali. Hindi ko alam na ganoon kalaki ang Maynila. Bumaba ang altitude ng eroplano. Nakaramdam ako ng pagkahilo, nagbukas ang mga landing lights at papalapit na ang mga ilaw ng runway. Ang mga pasahero, tensyonado rin, ay nagpipigil ng hininga. Tahimik ang cabin, tanging ang mababang bulong ng mga makina. Bago maglanding, umupo ako sa aking jump seat at ikinabit ang aking seatbelt. Nanginginig ang aking mga kamay. Magiging maayos ba ang lahat? Tatanggapin ba tayo ng maayos ng airport sa Pilipinas? Handa ba sila para sa isang emergency? Iba't ibang pag-aalala ang bumabaha sa aking isip. Sa sandaling dumapo ang eroplano sa runway, sumandal ang aking katawan. Ang panginginig, ang tunog ng preno at ang eroplano ay naging matatag habang bumababa ang bilis. Kumpleto na ang paglapag. Sa labas ng bintana ay nakikita ang mga ilaw ng paliparan. Isang maliwanag na terminal, maayos na nakahanay na mga ilaw ng giya. Ito ay mas malinis at moderno kaysa sa inaasahan ko, ngunit ako ay balisa pa rin. Paano kaya kami tatanggapin? Ngunit sa sandaling iyon ay naganap ang isang hindi inaasahang eksena. Sa sandaling huminto ang eroplano, maliwanag na nagbukas ang mga ilaw ng kabin. Ang mga pasahero ay may mga ekspresyon pa rin ng pagtataka. Tumingin sila sa labas ng bintana, ang ilan ay nagbuntong hininga, ang iba ay kinuha ang kanilang mga telepono. Nagpalitan kami ng tingin ng aking mga kasamahan. Alam naming lahat na ngayon pa lang magsisimula ang tunay na bahagi. Pagkatapos ng maikling sandali, nakakonekta ang boarding bridge. Unang bumaba ang kapitan at kami, ang crew, ay isa-isang pumuwesto sa pinto upang gabayan ang mga pasahero, ngunit ang aking puso ay balisa pa rin. Handa ba ang mga empleyado ng paliparan? Kaya ba nilang hawakan ang 399 na hindi nakaschedule na pasahero? Nagbukas ang pinto. Sa sandaling iyon ay pinigil ko ang aking hininga. Sa mismong harap ng boarding bridge ay may 4 na ground staff, malilinis na uniforme, mahinahon na ekspresyon. Lumapit ang isa sa kanila sa amin at nagsalita. Ito ay wikang Aleman. Sa isang sandali ay hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Aleman, sa isang paliparan sa Pilipinas. Paano nila nalaman na kami ay mula sa isang Swiss airline? Ngumiti ang empleyado at nagpatuloy sa pagsasabi na huwag kaming mag-alala na ito ay isang emergency diversion dahil sa bagyo at na ang proseso ng imigrasyon at ang tirahan ay lahat ay handa. Hindi ito matatas, ngunit tumpak ang pagbigkas. Nagtanong ang kapitan nang may pagtataka kung paano nila naihanda ang Aleman. Kalmadong sumagot ang empleyado na sa pagtanggap ng abiso ng emergency diversion ng isang eroplanong Swiss. Agad nilang itinalaga ang isang empleyado na nagsasalita ng Aleman. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako. Sino ang makakaasa ng gayong tugon?
Nagsimulang bumaba ang mga pasahero isa-isa. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko ang mga karatula ng impormasyon sa lahat ng dako, hindi lang sa Ingles, Pranses at Espanyol, kundi pati na rin sa Aleman at iba pang wika. Mayroon pang ang mga tauhan na nakapwesto sa bawat punto ng ruta. Ang mga empleyado na may dilaw na vest ay nagtuturo ng direksyon ng nakangiti. Isang matandang babaeng Amerikana ang nagtutulak ng wheelchair. Isang bata na mukhang kanyang apo ang sumusunod sa kanya ng may balisang mukha. Mabilis na lumapit ang isang empleyado at kinuha ang wheelchair at sinabi sa bata sa Ingles. Bahagyang gumaan ang ekspresyon ng bata. Itinulak ng empleyado ang wheelchair at dahan-dahang naglakad, ginagabayan sila. Mahaba at malawak ang pasilyo patungo sa immigration hall. Maliwanag ang ilaw ng fluorescent, ngunit hindi nakakasilaw. Hindi ito ang malamig at tuyot na hangin na tipikal sa mga paliparan, kundi isang malambot na init, hindi rin malakas ang aircon. Ito ang perpektong temperatura para sa isang katawan na pagod matapos ang isang mahabang flight. Nakita ko ang mga immigration counters. Kinabahan ako. Maging sa mga paliparan sa Europa, sa mga sitwasyon ng emergency, laging may kaguluhan. Nagkakagulo ang mga pila, kinakabahan ang mga empleyado at naiirita ang mga pasahero. Ito ang normal, ngunit iba ang Pilipinas. Nagbukas na ang mga karagdagang control posts. 6 na counter ang sabay-sabay na nag-o-operate. Mabilis na umusad ang pila. Dumating ang aking turno. Ang immigration officer, habang kinukuha ang aking pasaporte, ay nagtanong, "Nahirapan ba kayo dahil sa emergency diversion?" Ito ay Ingles na may accent na Filipino, ngunit sa isang mainit na tono. Tumango ako. Ngumiti siya at nilagyan ng stamp ng pagpasok. Nagpunta ako sa luggage claim area. Tumatakbo na ang conveyor belt. Lumilitaw ang mga maleta isa-isa. Sa isang paliparan sa Europa ay naghihintay ako ng hindi bababa sa 30 minuto, ngunit dito ay hindi umabot ng 10. Nakita ko ang aking maleta, isang itim na Samsonite, isang sticker ng bandila ng Switzerland na hindi nagalaw. Paglabas, isa pang empleyado ang naghihintay sa akin. Mayroon siyang maliit na karatula, nakasulat dito, Swiss Airline Crew. Ito ay isang eksklusibong gabay para sa amin. Sinabi ng empleyado sa akin na may naghihintay na bus at sundan ko siya. Ito ay Ingles, ngunit tumpak ang pagbigkas. Paglabas, hinaplos ng sariwang hangin ng gabi ang aking mukha. Isang gabi sa kalagitnaan ng Oktubre sa Pilipinas, medyo mas mainit kaysa sa Switzerland. Walang bituin na nakikita sa kalangitan, ngunit ang mga ilaw ng paliparan ay malambot na nagpapaliwanag sa gabi. Sumakay ako sa bus. Malilinis na upuan, malambot na ilaw. Bumati ang driver sa amin. Sinabi niya na aabutin kami ng mga 30 minuto bago makarating sa hotel. Sa labas ng bintana ay lumalawak ang highway. Ang mga poste ng ilaw ay nakahanay sa regular na pagitan at ang mga kotse ay nagmamaneho ng maayos. Ipinatong ko ang aking noo sa bintana, ang malamig na pakiramdam ng salamin. Naguguluhan ang aking isip. Ano ito? Bakit ang lahat ay napakabilis sa isang emergency situation? Alam kong handa sila, ngunit hindi sa ganitong antas. Bumulong si Anna Mayer sa aking tabi. Hindi ka makapaniwala. Maging sa isang paliparan sa Switzerland ay hindi ganito. Ganoon din ang iniisip ko. Ito ay hindi isang simpleng sistema. Ito ay isang bagay na nakasentro sa mga tao. Ngunit ang mas nakakagulat ay paparating pa. Huminto ang bus. Ito ang pasukan ng hotel. Lampas na ang alas, 10 ng gabi, ngunit maliwanag na naiilawan ang lobby. Sa labas ng mga pinto ng salamin ay nakikita ang marmol na sahig, isang moderno at payapang kapaligiran. Nang itulak ko ang pinto at pumasok, hindi ko naramdaman ang malamig na hangin ng aircon, kundi isang malambot na init. Mula sa isang sulok ng lobby ay dumadaloy ang malambing na musika, mga tunog ng piano. Hindi ito maingay, kundi sa tamang volume lamang. May mga halaman sa buong espasyo at ang indirect lighting ay lumilikha ng isang mainit na ilaw. Sa harap ng reception counter ay may 3 empleyado. Naghihintay sila sa amin. Lumapit ang empleyado na nasa gitna ng nakangiti. Mukhang nasa 30s siya. Nagsalita siya sa Ingles. Pagod na kayo matapos ang mahabang biyahe. Tutulungan ko kayo sa check-in ng mabilis hanggat maaari. Ang kanyang boses ay kalmado.
Ibinigay ng kapitan ang listahan ng crew at mga pasahero. Kinuha ng empleyado ang isang tablet at nagsimulang suriin ang listahan. Ngunit sa sandaling iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sinuri ng empleyado ang listahan, pagkatapos ay tumingala at tumingin sa amin at sinabi, may mga pasahero na mahigit 70 taong gulang. Ililipat namin sila sa mga kwarto sa ground floor upang hindi na nila kailangang gumamit ng elevator. Narinig ko ang mga salitang iyon nang natulala, paglilipat ng kwarto. Hindi ba dapat nakatalaga na ang mga kwarto? Maraming beses na hinawakan ng empleyado ang tablet at pagkatapos ay binigyan ng direksyon ang isa pang empleyado. Ito ay Tagalog, ngunit sa isang mabilis at tumpak na tono. Ilang minuto pagkatapos, lumapit ang isa pang empleyado, tumingin sa listahan at nagtanong, mayroon ba sa inyo na nangangailangan ng special diet? Tumango ako. Sinabi ko na may 2 diabetic at 1 vegetarian. Nagtala ang empleyado at sinabi na kokontakin niya ang kusina kaagad para sa almusal kinabukasan ng umaga. Sa sandaling iyon ay nawalan ako ng salita. Sa Europa ay hindi ito mangyayari. Ang paglilipat ng mga kwarto sa isang emergency, ang pag-adjust ng menu, karamihan sa mga hotel ay simpleng itatalaga lang ang mga preset na kwarto at tapos na. Kung humingi ka ng anuman, sasabihin nila sa iyo na susuriin nila kinabukasan ng umaga. Ngunit iba ang lugar na ito. Nagsimula ang check-in. Natanggap ng mga pasahero ang kanilang mga susi isa-isa. Nang lumapit ang matandang mag-asawa sa counter, nakasandal ang lola sa isang baston. Ibinigay ng empleyado ang susi at sinabi, ang inyong kwarto ay nasa ground floor, ang pinakamalapit sa lobby. Kung kailangan ninyo ng anuman, huwag mag-atubiling tumawag sa reception anumang oras. Yumuko ang lolo nang may pasasalamat. Nagpakita ang lola ng ekspresyon ng kaginhawaan. Pareho silang dahan-dahang naglakad sa pasilyo nang hindi gumagamit ng elevator. Isang empleyado ang nagdadala ng kanilang mga bagahe at gumagabay sa kanila. Natanggap ko rin ang aking susi. Kwarto 807. Tinuro ng empleyado sa akin ang lokasyon ng elevator at sinabi sa akin na ang almusal ay mula 6 hanggang 10 ng umaga at idinagdag niya, kung kailangan ninyong umalis ng maaga, abisuhan ninyo kami ng maaga at maghahanda kami ng lunchbox para sa inyo, isang lunchbox. Seryoso, tumango lang ako. Umakyat ako sa 8 palapag sa elevator. Tahimik ang pasilyo at nilamon ng carpet ang aking mga yapak. Pagbukas ng pinto ng kwarto, isang malambot na amoy lavender ang umabot sa aking ilong. Malinis ang kwarto, mukhang matibay ang kama, at sa ibabaw ng desk ay may 2 bote ng tubig at ilang simpleng prutas. Binuksan ko ang bintana. Pumasok ang hangin ng gabi. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ito ay ang Maynila, isang lungsod na binibisita ko sa unang pagkakataon, isang lugar na hindi planado. Ngunit, bakit hindi ito naramdaman na kakaiba? Umupo ako sa kama at hinubad ang aking mga sapatos. Masakit ang aking mga paa. 12 oras ng flight, isang emergency landing, isang biyahe sa bus. Napakahaba ng araw, ngunit hindi tumigil ang aking isip. Hindi ito manual, nakita nila ang bawat individual na pasahero. Isinaalang-alang nila ang edad, inasikaso ang mga diet, inisip ang paggalaw. Ang sistema ay hindi umangkop sa mga tao, kundi ang mga tao ang umangkop sa sistema. Sa Europa, ang kahusayan ang una. Ang pagproseso ng lahat ng mabilis at tumpak ang pinakamahusay, ngunit dito ay iba. Ang konsiderasyon ay nauna sa bilis. Ano ang aking nawawala? Sa loob ng 12 taon na paglipad sa mga kalangitan ng Europa, naniwala ako na alam ko kung ano ang tunay na serbisyo. Ang presisyon ng mga airline ng Switzerland, ang German efficiency, ang French elegance. Naniwala ako na iyon na ang lahat, ngunit ang nakita ko dito ay hindi iyon. Hindi ito teknolohiya o bilis, kundi tao. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, ano pa kaya ang makikita ko bukas ng umaga? Ano ang ipapakita sa akin ng lungsod na ito? Ngunit kinabukasan ng umaga ay isang mas malaking sorpresa pa ang naghihintay sa akin. Kinabukasan ng umaga, sa paggising ko, ang sinag ng araw ay dumadaan sa mga kurtina. Tiningnan ko ang relo. 7:22 ng umaga. Mas huli akong nagising kaysa karaniwan. Naramdaman ko ang pagod sa aking katawan.
Mabilis akong naligo at bumaba sa breakfast restaurant. Sinabi sa akin na ito ay nasa ikalawang palapag. Nang magbukas ang mga pinto ng elevator, isang malambot na amoy ang dumating mula sa dulo ng pasilyo, amoy ng bagong lutong tinapay, mainit na sabaw at hindi pamilyar na mga pampalasa. Binilisan ko ang aking lakad. Pagbukas ng pinto ng restaurant at pagpasok ko, huminto ako sandali. Ito ay isang espasyo na mas malaki kaysa sa aking inaakala. Ang sinag ng araw sa umaga ay dumadaloy sa mga pinto ng salamin at bawat mesa ay may puting mantel. Isang tahimik na classical music ang tumutugtog sa background. Ang mga pasahero ay nakaupo sa iba't ibang lugar, nag-aalmusal. Nakita ko ang buffet table, isang mahabang mesa na nakaayos sa hugis U. Dahan-dahan akong lumapit at hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sa kaliwa ay maayos na nakalagay ang mga menu ng Europa, croissant, pretzel, iba't ibang keso, yogurt, cereal, mayroon pang ang Swiss muesli. Sa kanan ay ang mga menu na inspirasyon ng rehiyon. Kanin, sabaw, mga lutuing Pinoy, ginisa gulay, inihaw na isda. Sa gitnang mesa ay may mainit at nakakaginhawang pagkain, mainit na mainit. Hindi lang ito basta inihanda. Alam nilang may darating na eroplanong Swiss at inayos nila ang menu na iniisip ang mga pasaherong taga-Europa. At ito ay isang araw lamang pagkatapos ng emergency diversion. Paano nila naihanda ang lahat ng ito ng napakabilis? Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang sumunod. Sa isang gilid ng buffet table ay may maliliit na karatula, seksyon ng pagkain na mababa sa sodium, menu para sa diabetic, seksyon ng malambot na pagkain. Naalala ko ang usapan namin kagabi sa reception na sinabi kong may ilang pasahero na nangangailangan ng special diets. Naipatupad na ito sa loob lamang ng isang araw. Sa seksyon na mababa sa sodium ay may light soup, pinakuluang itlog at sariwang salad. Sa seksyon ng malambot na pagkain ay may lugaw, mashed potato at malambot na isda. Mayroon ding maliliit na karatula ng impormasyon. Sa Tagalog, Ingles at Pranses ay detalyado ang mga sangkap at ang paraan ng pagluluto ng bawat ulam. Kumuha ako ng plato at dahan-dahang kinuha ang pagkain, isang croissant, ilang piraso ng keso at, dahil sa kuryusidad, isang subo ng isang katutubong lutuin ng rehiyon. Ang pulang kulay nito ay matingkad, isang maanghang na amoy, ang umabot sa aking ilong. Umupo ako sa mesa. Ito ay isang upuan sa tabi ng bintana. Sa labas ay nakikita ang kalye sa umaga. Mga taong papunta sa trabaho, mga kotse na nagmamaneho. Isang normal na umaga sa Maynila. Kinagat ko ang croissant, malutong sa labas at malambot sa loob. Kumalat ang amoy ng mantikilya sa aking bibig. Hindi ito naiiba sa mga kinakain ko sa Switzerland, hindi, marahil mas sariwa pa nga. Kinuha ko ang tradisyonal na lutuing Pinoy at isinubo. Kaagad, isang maanghang na lasa ang nagpasigla sa aking dila. Ngunit di nagtagal ay nakaramdam ako ng maasim na lasa at isang malutong na tekstura. Hindi masama, naisip ko. Nagpaganang kumain pa nga ako. Pagkatapos lumapit ang empleyado. Siya ay isang lalaking nasa 30s. Nagtanong siya nang nakangiti kung maayos ba ang pagkain. Tumango ako. Sinabi ko na napakasarap. Tumingin ang empleyado sa mesa at sinabi, kung kailangan ninyo ng kape, may espresso machine sa sulok na iyon. At idinagdag niya, ang mga Swiss ay madalas na mas gusto ang espresso, hindi ba? Nagulat ako. Paano nalaman ng empleyado? Ngumiti siya ng natural at pumunta sa isa pang mesa. Nagpunta ako sa section ng kape. Sa tabi ng espresso machine ay may gatas, asukal at syrup na maayos na nakalagay. Pinindot ko ang button, isang mahinang ugong ng makina at isang matapang na espresso ang pumuno sa tasa. Pumusok ito. Sumipsip ako, isang mapait, ngunit mayaman sa lasa, ang init na bumababa sa aking lalamunan. Naramdaman kong unti-unting nawawala ang pagod ng 12 oras na flight. Nang bumalik ako sa aking upuan, nakita ko ang matandang mag-asawa na nakita ko kagabi na nakaupo sa katabing mesa. Dahan-dahang kumakain ang lola ng lugaw at ang lolo naman ay ng malambot na isda. Pareho silang may mga ekspresyon ng kapayapaan. Bigla kong napagtanto, hindi lang ito basta pag-aalok ng pagkain. Inisip muna nila kung sino ang nangangailangan ng ano.
Alam nilang ang mga matatanda ay nangangailangan ng malambot na pagkain, na ang mga taga-Europa ay gusto ang kanilang pamilyar na tinapay at na ang ibang tao ay naghahanap ng mainit na pagkain. Ang salitang malasakit ay pumasok sa aking isip. Sa Switzerland din ay may malasakit, ngunit ito ay malasakit sa loob ng mga patakaran. Isang kabaitan ayon sa nakasulat sa manual. Dito ay iba, mayroong isang bagay na lampas sa manual. Natapos akong kumain at tumayo. Habang kinukuha ko ang aking plato, lumapit ang isang empleyado at kinuha ito at sinabi, "Magandang araw." Paglabas sa lobby, nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Ang lungsod na ito ay nagtuturo sa akin ng isang bagay, na mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahusayan, na ang init ay nauna sa bilis at na ang tunay na serbisyo ay hindi nagsisimula sa isang sistema, kundi sa puso. Ngunit hindi ko pa alam na hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ng almusal, bumalik ako sa lobby. Nakaupo si Anna Meyer sa isang sofa, nakatingin sa kanyang telepono. Umupo ako sa tabi niya. Kailangan kong kumpirmahin ang schedule ngayon. Sinabi niya na tumawag ang airline, na ang bagyo ay nasa kanlurang baybayin pa rin ng Estados Unidos, kaya ang pag-alis ay ipinagpaliban para bukas ng hapon. Ibig sabihin, ngayon ay mayroon kaming libreng oras. Nagmungkahi si Anna Meyer na lumabas at tuklasin ang lungsod. Tumango ako, ngunit sa sandaling iyon, bigla lumabo ang aking paningin. Ang kisame ng lobby ay mukhang umiikot. Nanlamig ang aking mga daliri. Huminga ako ng malalim, ngunit hindi nawala ang pagkahilo. Naramdaman kong pinagpapawisan ang aking noo. Tiningnan ako ni Anna Meyer sa mukha at nagtanong, "Ayos ka lang ba? Maganda ang kulay mo." Pilit akong ngumiti at sumagot na ayos lang ako. Na medyo pagod lang ako, ngunit hindi nagsisinungaling ang aking katawan. Sinubukan kong tumayo, ngunit nanghina ang aking mga binti. Kailangan kong kumapit sa armrest ng sofa. Mabilis na tumibok ang aking puso. Narinig ko ang umuugong sa aking mga tenga. Hindi ito simpleng pagod. Kinuha ako ni Anna Meyer sa braso. Sinabi niya na kailangan kong pumunta sa ospital. Sinubukan kong tumanggi. Sinabi ko na ayos lang ako, na kailangan ko lang magpahinga ng kaunti, ngunit matatag siya. Sinabi niya na bilang flight attendant in charge, ay hindi niya ito maaaring balewalain. Nagpunta kami sa reception. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa empleyado na hindi ako maayos at kailangan kong ituro sa akin ang kalapit na ospital. Agad na kinuha ng empleyado ang kanyang tablet at nagtanong, "Ano ang inyong mga sintomas?" Sinabi ko na nahihilo ako at nilalamig. Tumango ang empleyado at sinabi, "May general hospital na 5 minuto lang mula sa hotel. Tatawagan ko kayo ng taxi." At idinagdag niya, "Kung kailangan ninyo ng interpreter, maaaring samahan kayo ng isang empleyado ng hotel." Sinabi ko na ayos lang ako, na kaya kong pumunta mag-isa, ngunit sa loob ay nanginginig ako. Natatakot akong pumunta mag-isa sa isang ospital sa isang hindi kilalang bansa nang hindi nagsasalita ng wika. Dumating ang taxi. May sinabi ang empleyado sa driver. Ito ay Tagalog, ngunit naintindihan ko ang salitang ospital. Tumango ang driver at umalis. Ang tanawin ay dumadaan sa labas ng bintana. Matatayog na gusali, abalang kalye, traffic lights. Ito ay isang normal na tanawin ng lungsod, ngunit lahat ay kakaiba sa akin. Nagpatuloy ang pagkahilo, kinuyom ko ang aking mga kamay. Ngunit hindi huminto ang panginginig. Mga 5 minuto pagkatapos, huminto ang taxi. Ito ang pasukan ng ospital. Nakita ko ang isang puting gusali. Ang mga pulang letra na nagsasabing emergency room ang umagaw sa aking pansin. Dahan-dahan akong bumaba. Nanghina ang aking mga binti. Nagbukas ang automatikong pinto. Hinaplos ng malamig na hangin ang aking mukha. Maliwanag ang pasilyo at ang mga tao ay naglalakad pabalik-balik. Nakita ko ang information counter. Dahan-dahan akong lumapit. Tiningnan ako ng nurse na nakaupo sa counter. Siya ay isang batang babae. Nagsalita ako sa Ingles. Na nahihilo ako at masama ang pakiramdam. Tumango ang nurse at sinabi sa akin na maghintay sandali. Matatas ang kanyang Ingles. Ilang minuto pagkatapos ay lumabas ang isa pang nurse. Dinala niya ako sa consultation room. Habang naglalakad ako sa pasilyo, hindi nawawala ang pagkahilo. Kailangan kong sumandal sa dingding para makalakad.
Nagbukas ang pinto ng consultation room. Nakaupo ang doktor sa harap ng kanyang desk. Siya ay isang lalaking nasa 40s. Nakita niya ako at tumayo upang alukin ako ng upuan. Umupo ako. Nagtanong ang doktor, ano ang inyong mga sintomas? Ipinaliwanag ko sa Ingles na bigla akong nahihilo, nilalamig at mabilis ang tibok ng aking puso. Tumango ang doktor at nagpakita ng mapag-isip na ekspresyon at nagsalita. Ito ay Aleman. Tinanong niya ako kung gaano na ako katagal sa Pilipinas. Tiningnan ko siya nang nagulat. Nagtanong ako kung paano niya nalaman ang Aleman. Ngumiti ang doktor at sumagot na siya ay nag-residency ng 2 taon sa Alemanya. Sinabi niya na nakilala niya ang aking Swiss accent. Sa sandaling iyon, bahagyang nawala ang tensyon. Ang takot na mag-isa, may sakit, sa isang hindi kilalang lugar ay unti-unting nawala. Kalmadong nagtanong ang doktor, kailan nagsimula ang mga sintomas? Ano ang aking karaniwang kalusugan kung umiinom ba ako ng anumang gamot? Sumagot ako ng lahat na kami ay nag-emergency landing kahapon at mukhang isang side effect ito ng long-haul flight. Kinuha ng doktor ang kanyang stethoscope, pinakinggan ang aking puso, kinuha rin ang aking blood pressure, nilagyan ako ng thermometer sa bibig. Lahat ng proseso ay mabilis. Ngunit walang pakiramdam ng pagmamadali. Sa pagtingin sa mga resulta ng pagsusuri, sinabi ng doktor, hindi ito seryoso. Ito ay pansamantalang sintomas dahil sa mahabang flight at sa biglaang pagbabago ng kapaligiran. Kailangan mong magpahinga ng sapat at uminom ng maraming likido. Nagbuntong hininga ako ng kaginhawaan. Binigyan ako ng doktor ng reseta at sinabi, ang botika ay nasa ground floor. Ipakita mo lang ang reseta na ito sa botikarya at idinagdag niya, kung bumalik ang mga sintomas, pumunta ka sa emergency room anumang oras. Lumabas ako ng consultation room. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naisip ko, kahit na mag-isa ako, hindi ako nakakaramdam ng takot. Kahit na ito ay isang hindi kilalang lugar, hindi ako nakakaramdam ng kawalan ng seguridad at naniniwala ako na alam ko ang dahilan, ngunit isang mas nakakagulat pa ang naghihintay sa akin. Bumaba ako sa botika sa ground floor. Nang magbukas ang mga pinto ng elevator, ang amoy ng disinfectant ay umabot sa aking ilong. Ito ang kakaibang amoy ng mga ospital, ngunit hindi kasing iritante kaysa sa mga ospital sa Europa. Maliwanag ang pasilyo at malinis ang sahig. Ang botika ay nasa dulo ng pasilyo. Ang berdeng krus ang umagaw sa aking pansin. Itinulak ko ang pinto ng salamin at pumasok. Ang loob ay mas malawak kaysa sa aking inaakala. Sa puting istante, ang mga gamot ay maayos na nakalagay at sa likod ng counter ay isang botikarya. Siya ay isang babaeng nasa 50s. May suot siyang salamin at puting lab coat. Ibinigay ko ang reseta. Kinuha ng botikarya ang reseta at tiningnan ito. Pagkatapos ay tumingala, tumingin sa akin at nagtanong, dayuhan ka ba? Ito ay Ingles. Ngunit sa isang mabait na tono, sinabi ko na oo, na ako ay galing sa Switzerland. Tumango ang botikarya at sinabi sa akin na maghintay sandali. Pagkatapos ay pumasok siya sa pagitan ng mga istante at nagsimulang maghanap ng mga gamot. Narinig ang mahinang tunog ng mga drawer na bumubukas at sumasara. Ilang minuto pagkatapos, muling lumitaw ang botikarya. May dala siyang 3 supot ng gamot sa kamay. Inilagay ang mga ito sa counter at nagsimulang ipaliwanag ang bawat isa. Ito ay gamot para sa pagkahilo. Ito ay mga bitamina at ito ay isang electrolyte supplement. Tumango ako habang nakikinig. Ngunit nagpakita ang botikarya ng mapag-isip na ekspresyon. Sandali, sabi niya, at muling pumasok. Nagtaka ako kung anong nangyayari. May problema kaya? Naghintay ako ng may pag-aalala. Pagkatapos ng maikling sandali, muling lumitaw ang botikarya. May dala siyang maliliit na papel sa kamay. Inilagay ang mga ito sa counter at sinabi, ito ay mga instruction sa pag-inom ng gamot. Ngunit sa sumunod na pangungusap ay nanlamig ako. Ito ay mga instruksyon na inihanda sa Aleman. Kinuha ko ang mga papel na iyon, nanginginig ang aking mga kamay. Sa mga instruksyon, ang pangalan ng gamot, ang oras ng pag-inom at ang mga pag-iingat ay detalyadong nakasulat sa Aleman. Kung ito ay bago o pagkatapos ng pagkain, kung ilang beses sa isang araw, maging kung anong mga pagkain ang hindi ko dapat inumin kasama nito.
Nagtanong ang botikarya kung umiinom ba ako ng anumang iba pang gamot sa kasalukuyan. Sumagot ako ng natulala na umiinom ako ng gamot para sa blood pressure na inireseta ito sa akin sa Europa. Tumango ang botikarya at kinuha ang kanyang tablet. Nagsimula siyang maghanap ng kung ano. Inilagay ang pangalan ng gamot, sinuri ang mga sangkap at sinuri ang posibleng interaksyon. Lahat ng proseso ay mabilis, ngunit tumpak. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng botikarya, sa kabutihang palad, walang interaksyon, ngunit inirerekomenda na mag-iwan ng 2 oras na pagitan sa pag-inom ng gamot para sa blood pressure at sa gamot sa pagkahilo at minarkahan niya gamit ang pulang ballpen sa mga instruksyon sa Aleman. Sa pagkakita niyon, nawalan ako ng salita. Isang botikarya na nagsusuri ng real-time na European Drug Database, nagsusuri ng mga posibilidad ng side effects at nagbibigay ng instruksyon sa Aleman. Maging sa Switzerland ay hindi ako nakatanggap ng ganoong detalyadong serbisyo. Sa wakas, nagtanong ang botikarya, naintindihan ba ninyo kung paano inumin ang mga gamot? Kung mayroon kayong anumang tanong, maaari kayong tumawag anumang oras at binigyan niya ako ng numero ng telepono ng botika. Lumabas ako ng botika na may mga supot ng gamot. Habang naglalakad ako sa pasilyo, umagos ang aking mga luha. Sinubukan kong pigilan ang mga ito, ngunit hindi ko kaya. Sumandal ako sa dingding. Umagos ang mga luha sa aking pisngi. Ni ako mismo ay hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi ito dahil sa kalungkutan o sakit, kundi dahil sa pagkamangha. Kahit na mag-isa ako, hindi ko naramdaman. Kahit na ito ay isang hindi kilalang lugar, hindi ako nakakaramdam ng kakaiba. Sa isang lungsod na hindi ko kilala. Sa isang ospital kung saan hindi ako nagsasalita ng wika, tinrato ako na parang pamilya. Ang gabay sa aliman ng mga tauhan ng paliparan, ang maingat na atensyon ng hotel, ang konsultasyon sa aliman ng doktor, at ang detalyadong instruksyon ng botikarya. Ito ba ay lahat ng pagkakataon lamang o ito ba ang sistema ng bansang ito? Hindi ito iyon. Ito ay isang bagay na lampas sa isang sistema. Ito ay respeto sa kapwa, isang kultura na tinatrato ang mga dayuhan bilang pamilya, ang likas na pagprotekta sa mahihina. Isang estudyanteng nangongolekta ng basura, isang manggagawa sa opisina na tumutulong sa mga bag ng groceries, isang mamamayan na tahimik na tumutulong sa isang bulag. Walang nagtanong sa kanila, walang kapalit. Ito ay likas lamang. Dahil tayo ay tao, dahil tayo ay magkasamang namumuhay, dahil kailangan nating tumulong. Ito ba ay lahat ng resulta ng edukasyon o kultura o simpleng isang paraan ng pamumuhay? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang lungsod na ito ay mas mainit kaysa sa anumang iba pang kilala ko. Hindi ito marangya, ngunit may dignidad. Hindi ito maingay, ngunit puno ng buhay. Hindi ito perpekto, ngunit makatao. Lumubog ang araw sa abot tanaw. Naging kahel ang kalangitan, at ang mga ulap ay kumikinang din sa mga kulay pula. Ang buong lungsod ay nababalutan ng isang malambot na ilaw. Tinanaw ko ang tanawing iyon at naisip, bukas kailangan kong umalis, sumakay muli sa eroplano at bumalik sa Zurich. Ngunit ang lungsod na ito ay mananatili sa akin. Ang karanasang ito ay magbabago sa akin at balang araw ay ikukuwento ko ito sa isang tao tungkol sa Maynila, tungkol sa hindi inaasahang destinasyon ng paglapag na ito. Ngunit ang pinakamahusay tungkol sa isang lugar kung saan hindi ang sistema, kundi ang mga tao ang sentro. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Sa umaga ng ikatlong araw, dumating ang balita ng reprogramming ng flight na ang bagyo ay lumayo na sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos at ang paliparan ng LAX ay nagpatuloy na sa normal na operasyon. Ang pag-alis ay naka-schedule para alas 3 ng hapon. Inihanda ko ang aking bagahe, tiniklop ang mga damit sa maleta at inayos ang aking mga personal na gamit. Ngunit hindi tumigil ang aking mga kamay sa pagtigil. Tiningnan ko ang mga supot ng gamot, ang mga instruksyon sa Aleman, ang kama ng hotel at nag-alinlangan ako. Hindi ako gustong umalis. Kakaiba ito. 3 araw pa lang ang nakalipas. Ito ay isang hindi kilalang diversion, isang lungsod na kailanman ay hindi ko binisita o binalak bisitahin, ngunit ngayon ay nalulungkot ako na umalis. Bumaba ako sa lobby ng hotel para sa check-out.
Sinalubong ako ng empleyado ng reception ng nakangiti. Nagtanong kung nakapagpahinga ba ako ng maayos. Tumango ako. Sinabi ko na napakasarap at nagpapasalamat ako. Ibinigay ng empleyado sa akin ang isang maliit na sobre. May laman ito. Ito ay mga maliliit na supot ng katutubong Pilipino herbal tea. Sinabi niya na inihanda nila ito upang tamasahin ko sa aking paglalakbay. Mayroon ding isang note. Nakasulat ito sa Ingles. Have a safe trip. Thank you for visiting Manila. Thank you for visiting Manila. Ako ang nagpapasalamat. Muling nabuo ang aking puso. Sumakay ako sa bus, patungo sa paliparan. Sa labas ng bintana, ang mga kalye ng Maynila ay dumadaan. Matatayog na gusali, malilinis na kalye, mga kotse na nagmamaneho ng maayos. Ito ang parehong tanawin na nakita ko sa unang pagkakataon 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon ay hindi na ito kakaiba sa akin. Sinabi ni Anna Mayer sa aking tabi, gusto kong bumalik muli sa pagkakataong ito bilang turista. Ganoon din ang iniisip ko. Gusto kong bumalik balang araw, tingnan ito ng kalmado, tuklasin pa ang iba. Nakamit ako sa Ninoy Aquino International Airport, ang parehong lugar kung saan kami nag-emergency landing 3 araw na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi ako nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi ako nakakaramdam ng kakaiba. Nag-check-in ako at dumaan sa security. Ibinigay sa akin ng immigration officer ang aking pasaporte at sinabi, "Have a good trip. Come back soon." Sumagot ako ng nakangiti. Definitely babalik ako. May natitirang oras bago mag-boarding. Tinuklas ko ang mga duty-free shops. Mga matatamis na Pilipino, mga cosmetics na Pilipino, mga souvenirs na Pilipino. Bawat isa ay nagpakita ng malaking pag-aalaga. Bumili ako ng isang maliit na souvenir, isang postcard na may tanawin ng gabi ng Maynila. Nagpunta ako sa boarding gate. Ang mga tao ay nakapila. Karamihan ay mga pasaherong papuntang Estados Unidos. Kahit na naantala ang kanilang biyahe ng 3 araw, lahat ay mukhang kalmado. Sumakay ako sa eroplano. Ang pamilyar na ayos ng mga upuan, ang pamilyar na amoy ng cabin. Ngunit ako ay ibang tao na. 2:00 ng hapon, nagsimulang gumalaw ang eroplano. Dahan-dahan itong lumiligid patungo sa runway. Sa labas ng bintana ay nakikita ang Ninoy Aquino International Airport, isang malinis na terminal, maayos na mga ilaw ng giya at sa malayo ay nakikita ang Maynila. Lumakas ang ingay ng makina, bumilis ang eroplano at lumipad. Sa sandaling umalis ang mga gulong sa lupa, ang aking puso ay lumipad din. Tumaas ang altitude. Unti-unting lumiit ang Maynila. Nakita ang mga urban areas, mga gusali at mga kalsada, at sa pagpasok sa mga ulap, lahat ay nawala. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, ito ay isang lugar ng paglapag, isang emergency, isang hindi planadong lugar, isang lungsod na narating ko dahil sa obligasyon, dahil sa isang bagyo. Ngunit doon ko natutunan kung ano ang isang tunay na maunlad na bansa, kung ano ang tunay na serbisyo, at kung ano ang ibig sabihin ng pagtrato sa mga tao. Maaaring perpekto ang mga sistema, maaaring mabilis ang mga pamamaraan, ngunit hindi iyon ang lahat. Ang mahalaga ay ang puso, ang malasakit, ang respeto at ang init. Ang mga tauhan ng paliparan na nagbibigay ng direksyon sa aliman, ang hotel na nangangalaga sa mga matatanda, ang breakfast restaurant na naghahanda ng mga special meals, ang botikarya na may mga instruksyon ng gamot sa aleman, ang estudyanteng nangongolekta ng basura, ang manggagawa sa opisina na tumutulong sa mga matatanda, ang mamamayan na gumagabay sa isang bulag. Lahat iyon ay ang Pilipinas. Isang lungsod na hindi marangya, ngunit may dignidad. Isang lugar na hindi mabilis ngunit mainit. Isang lipunan na hindi perpekto ngunit makatao. Lumipad ako sa kalangitan ng Europa sa loob ng 12 taon. Nakakita ako ng hindi mabilang na mga lungsod at nakilala ang napakaraming tao at naniwala ako na ang Europa ang pinakamahusay. Ngunit ipinakita sa akin ng Pilipinas ang isang ibang pamantayan, isang mas mataas na pamantayan, isang pamantayan na nakasentro sa mga tao. Umalingaw-ngaw ang anunsyo ng cabin. 2 oras na lang para sa LAX. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagod ako, ngunit payapa ang aking puso. 3 araw sa Pilipinas, isang hindi planadong biyahe,
ngunit ito ang naging pinakamahalagang karanasan sa aking buhay. At nangako ako sa aking sarili na balang araw ay ikukuwento ko ito sa isang tao tungkol sa Maynila, isang lugar kung saan ang mga tao ay nauna sa mga sistema, kung saan ang malasakit ay mas mahalaga kaysa sa kahusayan, kung saan ang init ay pumalit sa karangyaan, na ang lugar na iyon ay ang Pilipinas. Para kay Lena Steiner, hindi na isang simpleng diversion ang Pilipinas. Ito ay naging isang destinasyon sa kanyang alaala at isang ikalawang tahanan na tiyak na nais niyang balikan balang araw. Bakit ang Maynila, isang lugar ng emergency landing, ay naging pinakamahalagang destinasyon para kay Lena? Ang nakita niya doon ay hindi isang nakakasilaw na sistema, ito ay ang likas na pagiging natural ng isang estudyanteng nangongolekta ng basura, ang pagiging halata ng isang mamamayan na tumutulong sa mga matatanda, ang init ng pagtrato sa mga dayuhan bilang pamilya. Marahil dahil sa sobrang lapit ay hindi natin ito nakita na ang pang-araw-araw na buhay na ito para sa ilan ay nakakabagbag damdamin at na ang maliliit na pag-aalaga na ito para sa iba ay nakakagulat. Ang isang maunlad na bansa ay hindi sinusukat sa taas ng mga gusali nito, ito ay ipinapakita sa paraan ng pagtrato nito sa mga tao. Kung naramdaman mo rin ang kagandahan ng ating mga kaugalian sa iyong pang-araw-araw na buhay, ibahagi ito sa mga komento. Sama-sama nating alalahanin